Yes, nagkaroon po ng diferensya sa ating signal. Yes, tayo po ay magpatuloy sa ating tinatalakay na imitating or emulating Jesus Christ's humility. Ang ating pinaka-main passage sa Philippians chapter 2 verses 1 to 17. Pero mag-focus tayo dito sa verses 12 to 13, nakasama sa obligations ng mga mananampalataya kay Jesus Christ. Tayo bilang mga Kristiyano, ayon sa liwanag na suma sa atin tulad ng ating Panginoon Kristo na siyang liwanag natin. Kaya nga napaka-importante that we had to work out our own salvation with fear and trembling. Magpatuloy tayo sa paggawa hanggang sa malubos ang ating kaligtasan. Yes, na may takot at panginginig. Napaka-importante po yan. Kaya nga ho, bilang mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, napaka-importante mga kapatid sa Diyos ang tinutungtungan ng ating paniniwala that as we as Christian believers in the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, na yung tungtungan na ito ay tayo po ay iniligtas ng Panginoon by His grace sa pamagitan ng Kanyang biyaya. Gayon din ng ating pananampalataya mismo sa Kanya. And because of that context, in connection doon sa naganap na at tinapos ni Jesus, na inaalaala natin kahapon sa pagtalakay ng 7 wika, ang sinasabi ni Apostol Pablo dito ay, we must indeed work out our salvation unto the end. Yes, kaya nga ho, ang kaligtasan, pagliligtas ng ating Panginoon is indeed a continuing process that we must work it out para sa ganoon ay malubos ang kaligtasan na yan hanggang sa wakas, hanggang sa pagdating muli ng ating Panginoon. At gayon din mga ka-ride-on sa Panginoon, if we fail to do this, kaya diyan papasok yung stewardship kung paano tayo nagiging mabuting katiwala ng Panginoon sa usapin ng kaligtasan na Kanyang ipinagkaloob nung Siya ay nabayubay sa krus. Yes, kung ito ay isinasawalang bahala ng tao, kung dito siya mag-fail, mga kapatid sa Panginoon, that is equivalent of losing the salvation bestowed unto us by God the Father in Jesus Christ. Ngayon, hindi ho nawawala yung pagliligtas ng Panginoon. Nandiyan. Kaya nga ho siya ay Diyos sa pamagitan ni Kristo at gayon din ng Kanyang banal na Espiritu na omnipotent, omnipresent, and omniscience. Yes, sumasa lahat ng dako, pinakamarunong sa lahat at pinakamakapangyarihan na sa lahat. Pero kung nandun man na kung saan ay nawawala yung kaligtasan, na hindi nawawala because ang tao ay kanya itong hindi pinapahalagahan, hindi niya pinagyayaman, hindi niya pinatatatag. Kaya nga mga ka-ride-on sa ating Panginoon, we have to work out our own salvation, at yan very profound, strong words uttered by Saint Paul. Not only
by mere human effort. Hindi lamang sa pamagitan ng gawa natin, kundi kinakailangan dito by means of the continuing grace of God. Yes, and coupled by the power of His Holy Spirit, which is always available at ipinagkakaloob sa atin. Kaya nga importante yan, mga ka-ride-on sa Panginoon. Yes, in order to work out our own salvation, importante, mga kapatid sa Diyos, that we must continuously resist what? Ang kasalanan. Di ba? At gayon din na kung saan ay sundin natin yung ninanasa, the desires of the Holy Spirit within us, na siyang kikilos, na siyang mamayani at siyang gumagawa sa atin, na kung saan yan ay kinapapalooban ng patuloy. At gayon din, ng sustainable effort by God's grace to use every God-appointed means. Para saan? For defeating evil, for defeating sinfulness, for defeating the acts of darkness, the acts of Satan. Yes, importante yan. And of course, importante rin na kung saan, kung paano natin na dinidesire, ninanasa ang pagkilos ng banal na Espiritu niya sa ating mga buhay, na kung saan nandun ay kaakibat na tinatanggihan natin intentionally itong kasalanan at lahat ng kanyang manifestasyon na nais niyang gawin sa atin, at nais niya na kung saan ay pailalim sa kanya at maging alipin tayo niya. Kaya napaka-importante na kung saan sa ating mga buhay ay patuloy na magmamanifest ang alin? Yung buhay nating pananampalataya, yung Christ-likeness life in the Lord Jesus Christ. At sa pamamagitan niyan, mga kapatid sa Panginoon, we have the ability to work out our own salvation unto the end. Dahil hindi po natin magagawa yan kung wala siya. Kung walang kanyang biyaya, kung walang pagkilos ng kanyang banal na Espiritu at maging mismo ang Diyos Ama sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Yes, mga kapatid sa ating Panginoon, thus working out of our salvation, it should always be focused on the vitality and importance of sanctification. Kaya importante sa atin paniniwala, mga kapatid sa Diyos, from being called to being justified by faith to being sanctified by His Holy Spirit, going into Christian perfection. Yes, kaya nga salvation, ito po ay patuloy na proseso. Hindi dahil na ginawa na ng Panginoon, natapos na, nalpasan, natapos na, ay tapos na at wala tayong gagawin. Kundi, kinakailangan yung sinasabi ni Apostol Pablo that we need to work out our own salvation unto the end. Yes, hanggang sa malubos itong kaligtasan na ito na ibinibigay ng ating Panginoon. Ang pinapaging dapat tayo ng Panginoon tungo sa pinapaging banal tayo ng Panginoon hanggang sa malubos. Yes. Yang sinasabi doon sa Galatians chapter 5 verse 17, for the flesh lusteth against the Spirit,
and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu, at mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ng dalawang ito, kaya hindi ninyo magawang ibig ninyong gawin. Di ba? Ay importante na suggest mga kapatid sa Panginoon, bagaman natalagay natin sa mga nakalipas na kung saan ay basahin natin, gunang-gunabin natin ang Galatians chapter 5 verses 19 to 21, sapagkat yan ay may kinalaman sa works of the flesh, mga pita ng laman, samantala doon sa Galatians chapter 5 verses 22 to 26, nakatala naman dyan siya ni Apostol Pablo patungkol sa fruit of the Spirit, bunga ng Espiritu. Yes, kung tayo ay nabubuhay na sa Espiritu ng Panginoon, kinakailangan ay makita magmanifest yung bawat bunga, yung bunga ng Espiritu. Kinakailangan na lumalakad na ang tao, lalo ng mga mananampalataya sa Panginoong Diyos, sa liwanag ng kanyang pag-ibig at sa patnubay sa paghahari ng kanyang Santong Espiritu. Napaka-importante yan. It's a process, mga kapatid sa Diyos, a continuing process of gaining the fullness of salvation. We have to work it out till the end. Yes, nang sa gayon ay malubos ang kaligtasan na yan, na tinapos na at ginawa ng ating Panginoon. Yes, we have to work out our salvation. Sa paanong paraan? By ever drawing near to Jesus Christ. Importante yan. Yung patungo tayo doon sa konteksto, tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, right? Yes. Lumalakad na tayo at namumuhay na tayo bilang mga mananampalataya at mga Kristiyano. Yes, but we have to experience yung tinatawag natin so intimate relationship with Jesus Christ, na yan ho ay intentional at yan ay patuloy. Yes, by ever drawing near to Jesus Christ. Importante yan. Kaya hindi po natin magagawa na iligtas natin ang ating mga sarili. We need the presence of Jesus Christ. By His grace, through faith in Jesus Christ. And of course, by the presence, the power, and the acts of His Holy Spirit. Yes, importante yan. Drawing near to Jesus Christ. Dahil ang ating Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng Kanyang Holy Spirit ay naririyan lagi na kung saan ay napapalapit sa atin habang tayo ay lumalayo sa Kanya. Habang ang tao ay walang panahon sa Kanya. Habang ang tao na kung saan hindi siya nagpapahalaga to work out His own salvation. Jesus Christ through His Holy Spirit, lalo siyang lumalapit sa atin because of His grace, because of His love, because of His purpose of His coming. Diba? John chapter 10 verse 10. Kung paano ang kadiliman, ang magnanakaw ay upang magnakaw at pumatay at magwasak, ngunit ang anak ng tao ay naparito upang sa kanun bawat isa mabigyan tayo ng buhay. Buhay na kasiyasiya, buhay na kanyang pinapaganap, buhay na kung saan meron siyang patutunguhan.
na buhay na walang hanggan at magandang destinasyon sa kalaunan. Yes, ano bang sinasabi doon sa Hebrews chapter 7 verse 25? Wherefore, He is able also to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. Importante yan, mga kapatid sa Panginoon. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Yes, importante yan. At importante rin yung unang verse bago yung verse na yan, na kung saan sinabi nga, ngunit si Jesus ang buhay magpakailanman, at hindi siya mahahalinlan sa kanyang pagkasaserdote. Kaya nga sa verse 25, ang sinabi doon ng sumulat, dahil nga riyan na si Jesus ang buhay magpakailanman at walang sino man mahahalinlin sa kanyang pagkasaserdote. Yes, kung saan lubusan tayo na maililigtas ang lahat na lumalapit sa Diyos, katulad mo, katulad ko, at katulad pa ng lahat ng lumalapit sa Kanya ng totoo, na ang pangako ay mabubuhay magpakailanman. Yes, mabubuhay magpakailanman ang ating Panginoon Kristo, at gayon din kung tayo sumasampalatay sa Kanya. Kung tayo ay talagang trabahuin natin ang lubusan, ang kaligtasan, yes, nakaumang din, nakalaan din ng Kanyang pangako ng pagkabuhay na maguli, at gayon din ng buhay na walang hanggan. Di ba yan ay ating pong pagtutuunan ng pansin bukas sa celebration natin ng Easter Sunrise Service, ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga mga kapatid sa Diyos, we have to work out our own salvation by ever drawing near to Jesus Christ. Yes. Kaya yung awit na nearer my God to thee, hindi lamang ho yan pampatay, kundi yan po ay gayon din sa mga buhay. Nearer, my God, to thee. Pero importante yun Nearer, my God, to thee. Yes. Ganyan ang ating Panginoon. Nearer, my God, to thee. Gayon din tayo, ever drawing near to Jesus Christ also. And receiving His power to will and to work for God's God the pleasure. Yan ang sinasabi ni Paul. Philippians chapter 2 verse 13, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good the pleasure. Important yan. Kaya nga ho, bagaman sinasabi na Apostol Pablo na kailangan natin na kung saan ay gumawa. We have to work out our salvation, pero hindi natin magagawa na tayo lamang. Kailangan natin ang Diyos na nahayag sa pamagitan ni Kristo at gayon din ng Kanyang banal na Espiritu, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay nga sa atin ng alin? Ng will and to work for God's God the pleasure. Diba? Yung kakaibang pagnanasa ng gagaling sa Kanya. At gayon din yung kakaibang kakayanan na kung saan ay maisagawa natin ang Kanyang banal na kalooban. Tanging Siya na Siyang kailangan maging kapilas natin
upang makapangyayari at makayanan natin gawin ang naayon sa kanyang kalooban to work it out our own salvation. Ito na mga kapatid sa Diyos na kung saan ang kaligtasan ng tao. Wala hong proxy dito. Hindi po pwedeng dahil mananampalataya tatay si nanay, ipro-proxy niya tayo, kundi tayo mismo sa kaugnayan natin sa Kanya. At kung paano natin nilulubos ang kaligtasan na ito hanggang sa kawakasan at hanggang sa Kanyang pagbabalik na muli maka-ride-on sa Panginoon. Yes, kung paano ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa pamagitan ng Kristo at ng Kanyang banal na Espiritu, gayon din ho. Ang biyaya, ang grasya ng Diyos, God's grace, is always at work. Kanino? Sa Kanyang mga anak. Sa mga tunay na mananampalataya sa Kanya, like you and me, and all faithful Christians. Hallelujah. Upang sa ganun, in order for us to have that ability to produce yung sinasabi nga ni Apostol Pablo, yes, both the power, yes, the grace and the power, upang magawa natin ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga ho, it is impossible for us to do whatever, lalo na kung patungkol sa kalooban ng Diyos, kung tayo ay hiwalay sa Diyos. Pero kapag tayo ay merong relasyon sa Kanya at nakapananatili sa Kanya, yes, something good is always going to happen. That it will produce something good for the common good, and of course, in drawing near to God in Jesus Christ, mga kapatid sa Diyos, we can work it out, our own salvation. Kaya nga ho, mga ka-ride-on sa Panginoon, however, God's work in us is not one of compulsion or irresistible grace. Yes, kaya nga ho, kailangan ang pagtugon ng tao. Kailangan ng willingness ng tao. Kailangan ng presence ni Lord sa tao. Kailangan na kung saan mismo ang tao, sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya, he or she can be able to work it out, his salvation. And that is indeed the work of God, the work of God's grace, the work of His Holy Spirit. Yes, the work of God's grace within us, within you, and with us all. Importante po yan. Na kung saan yan ay kapahayagan ng ating patuloy na kung saan ay pagiging masunurin sa Kanya. Ang ating patuloy na pagpapasakop sa Kanya, ang ating patuloy na pagsunod sa Kanya, yung ating patuloy na tayo po ay nakadepende sa Kanya. Sa pamamagitan ng ating pagiging matapat kay Jesus at gayon din sa Kanyang mga salita at gayon din yung pagiging cooperative tayo, nakikipagtulungan tayo sa ginagawa ng Diyos by God's grace, by His grace. Kaya nga importante yung sinasabi ni Paul din doon sa 1 Corinthians chapter 3 verse 9. For we are laborers together with God, ye are God's husbandry, ye are God's building. Yes. Kami parehong manggagawa ng Diyos at kayo ang bukirin niya.
kayo rin ang gusali ng Diyos. Hallelujah. Di ba? Yung usapin, mga kapatid, we have to work it out, our salvation, dahil importante rin yan, mga kapatid, sa Panginoon ang katapatan at gayon din yung kooperasyon natin sa Diyos sa kanyang paggilos at pagsasagawa at gayon din ang ating kooperasyon sa bawat isa bilang kapwa mananampalataya. Bilang kapwa bahagi ng Iglesia ng Panginoon, din bilang mga parehong magkamanggagawa ng Diyos, na kung saan ang bukirin ng Panginoon na napakalawak, mga kapatid, sa Diyos ay naririyan. Kaya nga ho, tayo ay bahagi rin ng bukirin ng Panginoon. Yes, na kanyang pinapanday, na kanyang inalagaan, yes, na kanyang ninanais na mapanguma, at gayon din na makapag-produce ng harvest. At tayo rin ang gusali ng Diyos, ang ating Panginoon sa Kristo, ang siyang batong panulukan natin lahat, lalo ng Iglesia na ating pong kinabibilangan. Ang pamilya na kung saan tayo po ay kabilang. Yes, kaya napaka-importante yan. We are indeed laborers together with God. Sa anong paraan? In bringing our salvation to completion. Saan? Doon sa pinangako ng Panginoon, na buhay na walang hanggan at gayon din ang langit na naghihintay para sa lahat ng nagtatapat na mga mananampalataya na gumagawa, naglilingkod, nang naaayon sa kanyang kalooban. Yes, we have to work out our salvation, mga kapatid, sa Panginoon, sapagkat ito po ay talaga naman importante. Ito ay kailangan, ito ay vital, that it must be done, it must be performed by all of us. Importante yan. Na meron pong kaakibat na sinasabi din sa ating pinaka-verse, mga kapatid, sa Diyos. Yes, basahin natin muli yung verse na yun na atin pong tinutungtungan. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Yes, may takot at panginginig. Magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. With fear and trembling. Na may takot at panginginig. Kaya nga ho, ang ating sinelebrate kahapon na kung saan tinapos ni Jesus ng Diyos Ama sa pamagitan ng Jesucristo ang lahat. Yes. Mula sa propesya, sa kanyang panganganak, sa kanyang pagkakatawang tao, sa kanyang ministry and mission of all the teachings, miracles, mga preaching na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. At gayon din ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagtitiis, ang kanyang pagsasakripisyo, ang kanyang pagkapako sa krus, ang kanyang kamatayan. Yes, natapos na. Tinapos ng Panginoon, naganap na ng ating Panginoon, that we had to work it out. Kung ano ang tinapos ni Jesus para malubos ang kaligtasan, pinakananasan natin mula sa ating Panginoon. Yes. Dito sinasabi nga na Apostol Pablo, with fear and trembling, may takot at panginginig.
Kung saan nitong tinalagay ng Apostol Pablo na kung saan nakasusumpong siya. Nang pagkakataon na kung saan ay itong sinasabi niya na fear and trembling, may takot at panginginig mga kapatid sa Diyos na kung saan, lahat ng mga anak ng Diyos, lahat ng mga mananampalataya sa ating Panginoon Diyos na kung saan ay should possess. Ano yun? A holy fear, ang banal na pagkatakot. At gayon din that trembles saan? At God's Word. Napaka-importante yan. Na tayo ay manginginig sa salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos na kung saan ay matalas. Ang salita ng Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos na nangungusap, ang salita ng Diyos na kung saan tumatagos sa puso, sa utak, sa bawat kasakasuhan. Sa buong pagkatao natin, tumatagos ang salita ng Panginoon. Kaya we need that holy fear in the Lord Jesus Christ and that trembling acts of His Holy Spirit for us. To have the ability to study, to search, to understand, to reflect, and put into practice itong inspired Word of God. At gayon din na kung saan yan ay inaakay niya tayo ng nagiging resulta nito mga kapatid sa Diyos in the working out of salvation. By God's grace through faith in Jesus Christ and by the power, the presence, and acts of His Holy Spirit with the holy fear and trembling. Sa salita ng ating Panginoon Diyos. That will indeed give us the opportunity, mga kapatid, sa Panginoon for us to turn away from all evil acts, from all evil desires. Kaya nga doon sa pinabasa itong salitang fear, F-E-A-R. Ang Greek word niyan, mga kapatid, sa Panginoon ay P-H-O-B-O-S, phobos. The fear of the Lord. Mga kapatid, sa Panginoon is often defined merely reverential trust. Yung pagtitiwala natin sa Diyos at gayon din sa Kanyang mga salita. Di ba? Di ba sinasabi doon sa Proverbs ba yun? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hallelujah. But it also includes, kasama rin mga kapatid sa Diyos, an awe. Sa alin? Of God's power. An awe of God's holiness. An awe of God's righteous retribution. At gayon din, an awe na kung saan a dread of sinning against God and of the consequences that may follow. Sa pamagitan nitong fear and trembling phobos, mga kapatid, sa Diyos na nagmumula sa ating Panginoon, na kung saan tinutulungan tayo upang tayo ay merong kakayan na kung saan ay tanggihan ng alok ng pita ng laman. Yung magkasala tayo. At gayon din na kung saan ay matakot tayo na magkasala, at gayon din na kung saan ay matakot tayo sa anumang magiging konsekwensya ng bawat pagkakasala laban na ginagawa kay Jesus. Instead na kung saan ang takot na yan ay magsisilbing holy fear. Banal na takot. Banal na panginginig. Sa salita ng ating Panginoong Diyos na nagbibigay po sa atin ng kapangyarihan. Na nagbibigay po sa ating Panginoong Diyos, sa atin, mula sa ating Panginoong Diyos,
na kung ng availability upang tayo ay kanyang nilulubos hanggang sa malubos ang ating kaligtasan, at gayon din na tayo po ay pinapaging katwiran, pinababanan ng ating Panginoong Diyos, tinutulungan tayo ginagawa yan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya nga po mga kapatid, kapag sinabing fear, yes, takot ay hindi lamang yung isipan na kung saan. Ito ay nakapipinsalang takot. Kundi itong fear na ito mga kapatid sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang sa kanon yung sinasabi doon sa bunga ng Espiritu, yes, na mananlaytay sa atin, yung pag-ibig, yung katapatan, yung faithfulness, yung joyfulness, yung kindness, at gayon din yung pagpipigil sa sarili at iba pa na sinasabi doon. Yes, binibigyan tayo ng kakayanan upang sa kanon ay makapagbigil tayo sa ating mga sarili na mga magkasala at makagawa ng mga bagay-bagay hindi naayon sa kalooban ng Diyos, at nakikita natin ang anumang mga konsekwensya dito na may dudulutin ng maganda sa atin. Yes, at the same time, yung holy fear na yan at tinatalakay natin mga kapatid sa Diyos in the working out of our salvation by God's grace and through faith in Jesus Christ, that is also being called as redeeming fear. Yes, redeeming fear. Nire-restore tayo, inaahon tayo, binibigyan tayo ng muling pagkakataon. Yes. Kaya nga, yan mga kapatid sa Diyos, ang holy fear na yan, na sinasabi na Apostol Pablo, at gayon din ang trembling, yes, sa mga salita ng ating Panginoong Diyos, na kung saan mag-aakay po sa ating mga buhay patungo, yes, sa kadalisayan. Yes, sa ating pagiging lalong nilulubos ng ating Panginoong Diyos, purify niya ang ating pagkatao. Yes, spiritually, morally, mentally, socially, and all. Purify tayo ng Panginoong Diyos, gayon din ay purify ng Panginoon upang tayo ay akayin sa buhay na kung saan ay naayon sa kalooban ng Diyos. At gayon din inaakay tayo upang tayo ay lalong mapalapit sa ating Panginoon. At gayon din inaakay tayo sa biyaya ng Panginoon, sa blessing ni Lord. At gayon din inaakay tayo tungo sa kaligtasan, pagliligtas ni Lord sa atin. Hanggang sa malubos ang ating kaligtasan, tinatamasa mula sa Kanya. Di ba mga kapatid sa Panginoon? 2 verses, pero ang dami na ng pinag-usapan natin. Kaya dito tayo magtatapos at itutuloy natin bukas sa verse 14, kung ano naman yung sinasabi, verse 14 to 15, yes. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, lahat po ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes. Amen sa Panginoon, at ating pong batiin ng ating mga kapatid na kung saan ay birthday po nila sa araw na ito. Yes. Ating kumpare, ano? DSE Reverend Dr. Dominador A. Valencia. Binom muna tayo. Yes. Toast tayo kay DSE Reverend Dr. Dominador Adora Valencia, na kung saan ay birthday niya ngayon, chairman ng Board of Trustees ng John Wesley Theological Seminary Philippines, na at gayon din ng kasalukuyang DSE ng Zambales South ba yun? Zambales South District, sa ilalim ng West Middle Pack of the UMC Incorporated. At ipinaparating natin ang ating pagbati sa kanya at gayon din ng kapatid Reverend Erabilia Maga Cabillas, kasama natin sa Ecumenical mula sa Iglesia Filipina Independiente, yan, nakabasid yan sa bandang Quezon City,
Gayon din ang kapatid na Jean Ulay Godayan ng Ilagan City, Isabela. Gayon din ang kapatid na Apol Kent Keha Perez ng Plaridel, Bulacan. At gayon din ang kapatid ng Helita Colala Silvestre ng San Martin, Isabela. Gayon din ang kapatid na Lester Santos ng Porac, Pampanga. Bishop Tan Artajo ng Quezon City. Cheryl May Valdez Corpus. Hindi ko alam kung saan lugar doon. Ang kapatid na Emma Miranda ng San Martin, Isabela. Gayon din ang kapatid na Rosalinda Gamiao Zia Zebo ng San Martin, Isabela. At ang kapatid na Nancita Tanggunan ng San Mateo Rizal. At gayon din ang kapatid na Sally Cayabyab ng Quezon City. Emma Dorig Remedillo ng Quezon City. At gayon din ang kapatid na Enreya. Ng Palutaw, ng Valencia, Bukidnon, Mindanao. At gayon din ang kapatid na Emilia Rabida ng Bicol. Hindi ko alam kung nakatira pa rin siya dyan sa bandang Caloocan City, Metro Manila. At ito po yung asawa ng yumaong Reverend Rabida. Ito lamang po ang mga kapatid na kung saan ay nakarating sa atin sa impilan ng Raydon Ministry na sila po ay magdiriwang ng kanilang birthday sa araw na ito. At kaligayahan po natin ay parating ang ating pangungumusta, ang ating pagbati at gayon din ang ating mga panalangin sa kanilang lahat. Pero hindi lamang sila, kundi lahat po ng birthday celebrants sa Luzon, Visayas at Mindanao at gayon din sa buong mundo, pati rin ang mga sanggol na pinanganak sa araw na ito. Manalangin po tayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. In the mighty name of the living God in Jesus Christ, kami po ay lumalapit sa inyo, nakikigalak sa pagdiriwang ng birthday ng lahat po ng mga may kaarawan sa araw ito, lalo na Panginoong Diyos sa mga natukuyang pangalan. At maging ang mga sanggol, Panginoon, na kung saan ay sila po ay biyaya sa bawat pamilya na kinabibilangan nila, Panginoon. Hayaan mo, Panginoong Diyos, ang bawat pamilya nila ay magdiwang ng may kagalakan at may pagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Dalalo nilang makita at maranasan, Panginoong Diyos, ang iyong kabutihan at gayon din ang iyong magandang layunin, plano sa kanilang mga buhay, Panginoong Diyos. Lagi mo silang protektahan. Lagi mo sila, Panginoon, na pagpalain sa lahat ng larangan, pati na ang kanilang pamilyang kinabibilangan, ang kanilang mga kabuhayan, ang mga nais nila, Panginoong Diyos, na ma-achieve sa kinabukasan, at gayon din, Panginoon, sila na kung saan ay merong ministeryo, paglilingkod at leadership na ginagampanan tulad po na si Reverend Dominador Valencia at ang Reverend Erabilia Maga Cabillas. O aming Ama at aming Diyos, may you continue to bless them all at ipagtagumpay ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga paglilingkod, ang kanilang mga kabuhayan, at gayon din, Panginoong Diyos, lahat po sila inyo pong protektahan, at hindi po sana, Panginoong Diyos, na sila ay mahawa ng anumang virus, kundi manatili, Panginoon, po ay matatag, na sila po, Panginoong Diyos, ay malusog at maayos ang kanilang mga kalusugan. At umasa kami, Panginoon, na marami pang mga years na darating sa buhay nila, sa bawat pamilya nila, na kanilang isa-celebrate ng may pagpapasalamat at pagtatalaga ng kanilang mga buhay, Panginoong Diyos. Gayon din sa mga sanggol na pinanganak sa araw na ito, pagpalain mo sila, Panginoong Diyos, at gawin mo, Panginoon, na kung saan ay magimay sa mga kalusugan, at sila po ay lumaki na magandang stature ng kanilang pangatawan at gayon din ang kanilang mga isipan at puso. Samantalang sila lumalaki, Panginoong Diyos, ay magkakaroon sila ng takot at gayon din ang pananampalatay sa iyo, Panginoong Diyos. Pagpalain mo ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan at gayon din lahat po sila, Panginoon, ay makakaranas at makatatanggap, Panginoong Diyos, ng iyong patuloy na biyaya ni pagkakaloob mo sa kanila, Panginoon, na kanilang ma-enjoy sa buhay na ito at kanilang may pagpapasalamat pa. Sa pangalan ng Jesucristo, ito pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen.
Sila po ay atin pong awitan sa pagkakataon na ito at sumabay po kayo sa pag-awit sa kanila. Mabuhay ka na at pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na ningning, lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia nating minamahal. Inihiling namin pagpalain ang mga araw upang darating, ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayo'y nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na. Lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat, happy birthday sa inyong lahat. Halakpakan po natin lahat po ng birthday celebrant sa araw na ito. Hallelujah, praise the Lord. Gaya din sila na binigyan ng Panginoon ng sanggol. Palakpakan po natin silang lahat. I-cheer natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po'y dumako sa ating panalanginan sa pagkakataon na ito. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa biyaya ng iyong mga salita, Panginoon, na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Nitong aming napag-aralan, Panginoong Diyos, sana po ay tulungan mo kami upang malubos ang kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin, nang tinapos mo na kung saan, Panginoong Diyos, ay meron din kaming bahagi upang sa ganun ay tapusin din ang dapat naming tapusin, Panginoon, para po malubos ang aming kaligtasan at ugay din, Panginoon, upang sa ganun ay marami pang mga kaluluwang siyang mailapit namin sa inyong paanan. Panginoong Diyos, patuloy na ikaw ang siyang maghari sa amin ng iyong banal na Espiritu, at gayon din ng iyong ninanasa para sa amin ng iyong banal na kalooban ang siyang mangyari, Panginoong Diyos, at gayon din, Panginoon, na kung saan sa pamagitan ng inyong grasya, sa pamagitan ng pananampalataya namin sa inyo, Panginoon, ay magkaroon kami ng patuloy na kakayanan upang sa ganun ay malubos ang aming kaligtasan hanggang sa iyong pagbabalik muli, Panginoong Diyos. Kailangan po namin ang iyong presence, kailangan po namin ang iyong pagkilos, ang iyong subaybay, ang iyong paghahari, ang iyong pagpapatagumpay sa bawat isa sa amin. Dahil wala kaming magagawa kung ikaw ay wala sa aming mga buhay. Subalit kung ikaw ay nasa amin, Panginoon, meron kaming magagawa. Kaya tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na manatili kami sa inyo, at gayon din ang iyong mga salita manatili sa amin, upang sa kanon, ano man ang aming hingin sa inyo ay iyong papairugan. Yes, sa pangalan mo sa Kristo, maraming salamat po. Lahat ay magsabi ng Amen. Yes. Mula sa ating kapatid na Roby and Junet Mina. Yes. Mula sa Itogon, Benguet, as of 4:15 a.m. Yes.
ang kanyang prayer request. Good morning po, Uncle. Di ko po kilala ito, pero tinatawag niya po akong Uncle. Yes. Please, can you help me, please, pray for my family na mabuo kami na sana hipuin ng Panginoon ang puso at isip ng asawa ko. Asawa ko po kasi sobrang tigas at ma-pride. Bakit po di po niya kami kayang pahalagahan na pamilya niya? Please, Uncle, ayaw kong masira po uli alang-alang sa mga anak ko po, especially my baby warrior Skyler. Ganda ng pangalan ng kanyang baby. Warrior Skyler. Yes, hindi ko po kilala ito. Itong tinatawag ako ng Angel. Pero atin pong ipanalangin ito sapagkat ito po ay usapin ng pamilya. At makiusap tayo sa ating Panginoong Diyos. O aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Alam po namin, Panginoon, nakilala niyo po ang pamilya June at Mina, Panginoon, dyan sa bandang Itogon na Benguet. At ang kapatid na Ruby, ito ang kanyang prayer request, Panginoong Diyos, na kung saan ang kanyang pag-iusap na ipanalangin ang kanyang mahal na asawa, na kung saan, Panginoong Diyos, ay sobrang matigas ang kanyang ulo. Hindi lamang matigas, kundi sobrang matigas ang kanyang ulo at ma-pride. At gayon din na kung saan ay hindi po siya responsable upang sa ganon ay kanyang mapangalagaan ang kanyang buong pamilya. At talos niyo, Panginoong Diyos, ang pagsamo ng kapatid na Ruby Ann, June at Mina, na kung saan ay ayaw po niya na kung saan ay masira ang kanilang pamilya, kundi mabuo pa rin, Panginoon. Kaya nga po, Diyos, dito po kami na kung saan nagigiusap po sa inyo. Na kung saan na inyo pong gabayan ang buong pamilya ng mga Mina, Panginoong Diyos. At anumang problema meron sa kanila ay kanilang pag-usapan na maayos, Panginoon, at tulungan mo sila, Panginoon, at ikaw ang siyang mamagitan sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Upang sa ganun, Panginoong Diyos, ay malutas po ang problemang ito. Upang sa ganun, Panginoon, ay isama po ninyo na hipuin, Panginoon, ang puso at isip ng asawa ng kapatid na Ruby Ann Junette Mina, upang sa ganun, Panginoon, ay hindi po maging sobrang matigas ang kanyang ulo, at gayon din maalis, Panginoong Diyos, sa kanyang puso, sa kanyang pagkatao, ang pagiging ma-pride o mataas. Kundi palitan po ninyo, Panginoong Diyos, ng kababaan loob, at gayon din ng pagpapasakop sa inyo, Panginoon, at gayon din ang pagsunod niya sa iyo, sa iyong banal na kalooban, at gayon din sa iyong banal na salita. Kaya nga po, aming Ama, na sa pamagitan ng paggilos mo at maranasan niya ang pagbabago ng buhay sa kanyang kabuuang pagkatao, ay siya, Panginoong Diyos, na kung saan ay mabago siya ng tuluyan, upang sa ganon ang pagmamahal, ang pag-ibig, ang siyang mamayani sa Kanya, at gayon din ang kababaan ng loob, at gayon din ang pagiging mabuting responsableng ama ng tahanan. Kaya nga po, Diyos, nakikiusap kami na tulungan mo ang buong pamilya ng mga Mina, Panginoong Diyos, at umaasa kami na pagpalain niyo rin, gabayan at pagpalain ng kanilang mga anak, at lalo na, Panginoong Diyos, ang kanilang baby warrior Skyler. Ingatan niyo sila, protektahan,
At gayon din, Panginoong Diyos, ang kanilang tahanan, gawin niyo pong tahanan ng panalaginan, tahanan ng pagpupuri at pagsamba sa iyong banal na pangalan, at tahanan, Panginoon, na kung saan naghaharing iyong presensya. Tahanan na kung saan ay ramdam, nararanasan ang pag-ibig mo, ang pag-ibig nila sa isa't isa na wagas. Pagpalain din at matugunan ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Yes, ipagkaloob mo, Panginoon, na maayos na kanilang kalusugan, Panginoon. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Yes, Lord Jesus, na kung saan ay lalong dumarami, Panginoon, ang total cases, Panginoong Diyos, sa Pilipinas, lalo na po sa NCR, na kung saan ay nasa ilalim, Panginoon, ng ECQ, Enhanced Community Quarantine, Panginoon. Hanggang bukas, na kung saan di pa namin alam, Panginoong Diyos, kung ano ang next move ng pamahalaan. Kung ito ay mapapanatili at kung hanggang saan ito mangyayari. At tulungan mo, Panginoong Diyos, ang bansang ito, ang pamahalaan, upang maging maayos, makabuluhan at angkop lagi ang kanilang mga pagkilos at plano, Panginoon, sa paglutas at pagsugbo ng pandemyang ito, Panginoong Diyos, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa lahat ng bansa. Ay pinakikiusap po namin, Panginoon, na gabayan mo at tulungan, pagkalooban ng kasapatan ng iyong wisdom and knowledge at kaparaanan sa mga nanunungkulan, sa bawat pamahalaan, Panginoon, ng bawat bansa, at gayon din sa mga pribadas, sa lahat po ng establishmento, at gayon din, Panginoon, sa iba pang mga sectors, lalo na, Panginoon, ng iglesia sa kabuuan ng anumang denominasyon, sa pangunguna ng mga church workers at gayon din ng mga leader laiko at officers, mga kaanib, mga pamilya, Panginoong Diyos. Gayon din, Panginoon, ang pamunuan mula sa presidente, prime minister man, o ano man ang tawag sa pinakamataas na tungkulin sa bawat bansa, at sa lahat po, Panginoong Diyos, ng mga kabinete nila, at sa lahat ng, Panginoon, ng different departments, agencies, at sa lahat po ng mga iba't-ibang mga branches in every government, Panginoon, at gayon din, Panginoong Diyos, sa lahat ng region, provinces, cities, gayon din po, Panginoong Diyos, sa mga municipalities at sa mga barangay at bawat pamilya at bawat mamayan, Panginoon. Yes, turuan po ninyo kami, Panginoon, na mabuting katiwala mo. Turuan niyo kami, Panginoong Diyos, na merong disiplina at merong pagsunod. Yes, Panginoong Diyos, ligtas mo kaming lahat, Panginoon, at pagtagumpayin, Panginoon, ng hakbangin ito upang sa ganoon ay totally mag-flatten ang curve ng COVID-19. Baryan at ang global pandemic na ito, Panginoong Diyos, at gayon din sa darating na maagang panahon ay nawa ay matatapos na, mawawakasan na itong pandemyang ito, Panginoong Diyos, at yan po ay aming pag-iusap. Yes, by your grace, by your blood, by the power of your Holy Spirit and your words, Panginoon. In Jesus Christ ay mangyayari ito, Panginoong Diyos. Sapagkat tinapos mo, Panginoon, ang iyong pagliligtas, ang iyong pagpapagaling, tinapos mo, Panginoon, ang iyong pagpapatawad. Panginoong Diyos, tulungan mo lahat, Panginoon, upang sa ganoon ay kami po ay magpatuloy sa paggawa upang malubos lahat ang aming mga ginagawa, lalo na patungkol sa aming kaligtasan. Yes, hanggang sa ikaw ay babalik muli, Panginoong Diyos, sa aming kalagitnaan. Yes, Panginoon, tulungan mo lahat ang mga walang trabaho. Yes, trabaho, livelihood sa lahat po ng pamilya at sa lahat ng mamamayan sa buong mundong ito, Panginoong Diyos. At gayon din, Panginoon, sa katugunan ng bawat problema at bawat pangailangan. Yes, Lord, siksik, ligli at umaapaw na biyaya, ipagkaloob mo po sa bawat isa, Panginoon. At gayon din, Panginoon, sa iba't ibang malalarangan, Panginoong Diyos, ay patuloy mo na pagpalain at matagumpay, Panginoon, na inyo pong tulungan. Yes. Gayon din, Panginoon, sa lahat po ng tinamaan ng COVID-19 at variant, Panginoon, sa buong mundo,
Dalangin namin patuloy ang kanilang lubos na kagalingan at kalakasan, good health and wellness, at matugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw, at pagpalain mo, Panginoon, maging ang kanilang spiritual need. Yes, at gayon din ang mga blessing na kailangan po nila upang matugunan ang kanilang mga pangailangan araw-araw. May you continue also to bless and use mightily and effectively all hospitals, lahat ng mga quarantine facilities, mga clinics, at lahat, Panginoon, pati na ang mga medical frontliners at iba pang klase ng frontliners, Panginoong Diyos, sa gobyerno at gayon din sa pribada at gayon din sa mga religious institution. Panginoon, patuloy mo na papag-isahin ang bawat isa. Yes, na kami magpatuloy na magbayanihan, magtulungan, magmalasakitan, magpanalanginan, upang sa ganun, Panginoon, ay tunay nga naman na mapagtagumpayan namin itong laban na ito na mahirap, na hindi namin nakikita, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, sa mga nagaganap ng mga vaccination, upang ito, Panginoon, ay makabubuti nawa sa katawan ng tao at hindi po makapipinsala. Pagpalain niyo, Panginoon, anuman ang brand nito, Panginoong Diyos, at gayon din ang mga iba pang mga gamot na kinakasangkapan, Panginoon. Pagpalain niyo lahat, Panginoong Diyos, at makadistribute pa ng maiba pang mga gamot, Panginoon, na makatutulong po, makapagpamalakas sa immune system, makabubuti sa kalusugan at pangatawan ng tao, at gayon din sa spiritual na pamumuhay ng bawat tao, Panginoong Diyos, sa bawat spiritual prescription mo, Panginoon, mula sa inyong mga salita, Panginoon, tunay nga naman na nagpapalakas, nagbibigay ng pag-asa, at nagbibigay, Panginoon, ng panigabong pagkakataon upang kami ay makatanggap ng panibagong blessing, ng panibagong kalakasan, ng panibagong hamon, at ng panibagong lakas at kaparaanan, upang kami, Panginoong Diyos, ay makasangkapan mo ng mabisa at matagumpay. Pagpalain niyo ng Panginoon ang bawat personal and family prayer request ng bawat isa. Nang matugunan, Panginoon, pagpalain niyo rin, Panginoong Diyos, ang gawain ng lahat po ng mga churches, sa pangunguna ng mga church workers, mga leader laiko, mga officers, at pagigisa ng bawat mananampalataya at bawat Christian believers, Panginoon, anuman denominasyon sa buong mundong ito, sa pag-celebrate, Panginoon, ng sunrise Sister service bukas. Yes, pagpalain mo, Panginoon, pangunahan lahat po ng mga ititindig mo na magsesermon. Pagpalain mo lahat po, Panginoong Diyos, ng mga messages na ibabahagi. Pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat isang makikisa sa bawat celebration na ito, Panginoon, ang sa ganun ang mensahe ng buhay ay tunay nga naman na tumagos sa bawat puso at isip at buhay ng bawat isa. At gayon niyo, Panginoon, na paghamon sa amin upang sa ganun ang panahon na yan bukas ay aming ma-renew ang aming baptism, aming ma-renew ang aming ugnayan sa iyo sa pamagitan ng pagtanggap muli ng iyong banal na komunyon, at gayon din, Panginoong Diyos, sa iyong paghuhugas sa aming mga paa, sa aming mga katawan, sa aming mga kasalanan, sa aming mga karumihan, Panginoong Diyos, na iyo pong dinadalisay. Yes, Lord Jesus, mapagyaman ang lahat ng ito ng mga pagkakataon, Panginoong Diyos, upang sa ganon tunay nga naman ang pinakamahalaga sa buhay namin na ikaw, ang Panginoon sa Kristo, ang banal na Espiritu, at gayon din ang makapaglingkod ng tunay sa iba't ibang ministries na nais mong gawin sa pamagitan ng mga spiritual gifts na pinagkakatiwala mo sa amin, Panginoon. Yes, sa mga kapatid namin na patuloy po namin ay pinapanalangin, Panginoon, na kung saan ay amin po silang ipinapanalangin sa inyong banal na hapang, katulad po ng kapatid na Merla Sembrano ng Imus City, Cavite, sa kanyang pinagdadaanan na colon cancer stage 3, Connie Bulgado ng Caloocan City, sa kanyang bukol sa for operation. Gayon ni Panginoong Diyos ang kapatid na Marlene Salcedo, sa kanyang pinagdadaanan sa kanyang karamdaman kaanib ng Church by the Highway, City of Bacoor, Cavite. At gayon ni Panginoon ang kapatid na Hope Kabutay at ang kanyang babies sa kanyang panganganak at sa kanilang kalusugan at buhay, Panginoon. At gayon ng kapatid na Oses de Jesus diyan sa bandang Bulacan, sa kanyang pinagdadaanan din na stage 2 colon cancer. At gayon ni Panginoon ang kapatid na Sonia Mangubat Chamalyari
na nagdadialysis, Panginoong Diyos. Sila po ay mula dyan sa bandang Bataan, Panginoon, at gayon din po ang kapatid na Billy Patterson ng Georgia, USA, sa kanyang pinagdadaanan ng stage 4 cancer of the pancreas. Clinton Seranod na frontliner, at gayon din ang aming ama, kapatid ni Melda Tolentino, Nelson din ng Orani, Bataan, sa kanilang pinagdadaanan din sa kanilang lupang katawan, at gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Carolina Ferrol ng Piral, Bataan, at gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Reverend Dr. Marvin Sulayo Delio ng Manena United Methodist Church, Barangay Manena ng San Luis, Pampanga, sa kanyang pinagdadaanan na problema sa kanyang left eye na merong diabetic, at gayon din meron din siyang problema sa bone. Gayon din ang kapatid na Emiliano Ruel Malyari na meron CA Salangs na nag-chemo. Eva Estrella Reyes na meron problema sa kidney sa kanyang paa, at gayon din na meron pong albumina. Silang dalawa ay mula dyan sa bandang Dinalupihan, Bataan, at gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na baby David Brela Amara Gonzalez ng Antipolo Rizal na nasa pagamutan. At gayon din po, Panginoon, ng mga iba pa na kung saan ay patuloy po namin ay pinapanalangin, katulad po ng kapatid na Dr. Karina Roman dyan sa bandang Los Angeles, California, USA. Gayon din ang kapatid na Binter de O'Connor ng Abukay, Bataan, sa kanyang pinagdadaanan ng leukemia, at nag-undergo din ng chemotherapy, at gayon din sa kanyang harapin na bone marrow transplant. Gayon ng kapatid na Pastor P. Oria, tagalikod ng United Methodist Church yan sa bandang Santiago City, Isabela, at gayon din ang kanyang daughter, meron din problema sa kanyang puso. Ang kapatid na Rogelina Liaban na meron pong breast cancer dyan sa bandang Sinay, Ilocos Sur. Kapatid na Joel Compuesto San ng Malolos, sa kanyang pinagdadaanan din ang kapatid na Leti Lacandaso ng Marilao, Bulacan. Yoli Caco ng Valenzuela City, Metro Manila, at gayon ng kapatid na Andrea Cruz na meron pong blood clot dyan sa bandang USA. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Ias Hune Espiritu Domingo ng Qatar, Mario Urbano na meron liver cancer. At gayon din, Panginoon, ng kalubusan ng kagalingan ng kapatid na Lola Biyaya, Diconis Biyaya, Kasiguran Domingo na nandyan sa bandang Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan. Gayon din, Panginoon, ng kapatid na Hertrudis Amores Luod, Villamor Alamin, Telma Birial na bandang Mindanao, sa kanilang pinagdadaanan sa kanilang lupang katawan. Gayon din ang kapatid na Victor Alsaga na nasa San Lorenzo Hospital, Pat Alsaga ng Malabon City, at gayon din ang kapatid na Ruel Lumol diyan sa bandang Maribeles sa Bataan sa kanyang pagdadialysis, at gayon din ang kapatid na Rosalinda Henel de la Peña at ang kanyang husband ng Silang Cavite sa kanilang mga iniindang mga karamdaman. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na June Sanchez Rapanan sa kanyang pinagdadaanan na severe diabetes dyan sa Rizal, Nueva Ecija, at maging ang kapatid na Jane Lumacan, pamangkin ng kapatid na Achi dyan sa bandang Cebu, Visayas, sa kanyang pinagdadaanan din, Panginoon, at sa lahat pa nang merong karamdaman, Panginoon, saan man sila naroon, sino man sila, Panginoong Diyos, ay inyo pong ipagkaloob ang karampatan na kagalingan na kanila pong kailangan, Panginoong Diyos. Yes, we claim and we declare, Panginoon, healing upon healing, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, blessing upon blessings, yes, spiritual and material blessings upon spiritual blessing, Panginoon, matugunan lahat po ng kanilang pangailangan, Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. We claim that and we declare only in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at Amen sa Panginoon. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word
and healed your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and I healed your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healeth us. You are the Lord, our healer. You sent your word and you healed our diseases. You are the Lord, our healer. You are the Lord, our healer. Yes, purihin natin ang Panginoon at tunay nga naman na siya ang ating dakilang manggagamot. Great healer, great provider. Great shepherd natin na kung saan ay great is His faithfulness. Hallelujah! Ngayon ministry ay patuloy po na umusta sa bawat isa atin. Kumusta po ang nagdaan na atin pong selebrasyon ng Holy Week. Yes, at gayon din ang Black Saturday sa araw na ito. At gayon din kumusta ang preparation natin para bukas sa ating Easter Sunrise Service. Yes, kumusta ang buhay ninyo? Kumusta ang pamilya ninyo? Kumusta ang kalusugan ninyo? Kumusta ang mga pinagdadaanan ninyo sa kasalukuyan? At kayo hubay patuloy pa rin na kung saan ay nangingiti. Hallelujah, praise the Lord. At hindi nawawala ng pag-asa, kundi patuloy pa rin na kung saan ay bumubukal ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. At gayon din na bumubukal ang kasaganan ng kagalakan na binibigyan ng Panginoon sa inyong mga buhay at pamilya. Hallelujah. Kaya nga ho, ang Ride On Ministry patuloy po na sinasabi sa atin, God bless and protect us all always. Yes, to the power, the presence, the acts of His Holy Spirit, and of course, His inspired words. Gayon din na kung saan, stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. Gayon dito at be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Salamat po sa inyong mga pag-like. Salamat po sa inyong mga pag-comment. Salamat po sa inyong pag-follow sa ating page. Salamat po na marami sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry. Lalo na po itong episode 404. Yes. Tignan natin mga kapatid sa Panginoon ng mga comments na pinarating po ng bawat isa atin sa pagkakataon na ito. At palapakan naman natin ang Panginoong Diyos na kung saan ay kanina ay nagkaproblema sa signal. Yes, naputol at nagkaroon tayo ng parto. Palapakan natin ang Panginoon na kung saan ay naging okay muli. Hallelujah, praise the Lord. At yan po ang problema sa live streaming kapag dumating yung pagkakataon, nagkakaproblema po ng signal ng wifi ng internet. Hallelujah at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, how are you my dear? Yes, batchmate. Sa panahon ng aming seminary days, yan sa Bandang Union Theological Seminary, Philippines, Palapalatis pa rin niya sa City, Cavite. Yes, way back 1984 to 1987 na kung saan ay, kami po yung panahon na kung saan ay wala pong graduation namin noon. Yes, 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 ang kapatid na, yes, Reverend Dr.
Benera Agtarap, yan sa bandang yes, San Francisco pa, San Diego, yes, sa bandang California, United States of America, sa ilalim po ng United Methodist Church, shout out at God bless Agtarap family, and of course, yung ministry and mission and leadership na ginagampanan mo dyan, palapakan pa natin, God bless Agtarap family, hallelujah! Ang kanyang comment ay advance, happy Easter, Bishop Litangonan, and everyone, thank you very much, at likewise po siya nila dyan, at please extend my regards to kay Talits at gayon din sa buong pamilya at gayon din sa ministry mo dyan. Yes, how are you my dear kapatid na Vilma Domingo? Yes, kanib po ng Pansol Methodist Church, Pansol Diliman, Quezon City, Metro Manila. Shout out dyan at God bless sa Domingo family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. God bless Domingo family. Ang kanyang comment ay mapagpalang umaga ng Sabado Bishop at sa Ride On na ministry. Sa buong pamilya nyo, pakipanalangin nyo po ang balay ko, yes. Rose Hayag Pascual po sana makabangon, yes. Nakahiga po ho ba siya? Yes, medyo mahina, 64 na siya. Mabalik ang kanyang kalakasan. Seymour, yes. Manalangin tayo sa pagkakataon, itaas natin ang ating kanang kamay. Aming Ama't aming Diyos, narito po ang partikular na prayer request ng kapatid na Vilma Domingo, Panginoon. Para po sa kanyang balai, Panginoong Diyos, na kung saan kailangan po niya, Panginoong Diyos, ng kalakasan. Kailangan niya, Panginoon, ng kagalingan. Kailangan niya, Panginoong Diyos, na kung saan ay makabangon. Kaya amin pong ipinakikiusap, Panginoon, ng kapatid na Rosa Hayag Pascual, Panginoon, na kung saan ang kapatid na ito, O Diyos, please embrace her with your love. Touch her, Panginoon, by your miraculous touch that will provide, O Lord Jesus Christ, total healing and recovery, good health and wellness. Yes, Lord Jesus. Tiniklaim po namin yan, dinideclare namin sa tanging pangalan ni Kristo, pagpalain mo ang buong pamilya ng Hayag Pascual. Matugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, we pray. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, kapatid na Vilma, iparating mo ang ating regards at pangungumusta sa iyong balay. Siya ba ay Batanggenyo, Balae, Rose Hayag Pascual. Hallelujah, praise the Lord. Palagi ko sa Ilocano siya, yes. Ang added comment ng kapatid na Vilma Domingo, salamat sa mga panalangin niyo po. Yes, sa bukong pamilya, pagpalain po kayo at ingatan po palagi ng pong may kapal. God bless you all po. Amen at amen po. Welcome. At purihin at Panginoon, to God be the glory. Hallelujah. Kaya di mula sa ating kapatid na how are you my dear? Yes. Nauuhaw ako. Minom muna tayo. Yes. Talaga naman na nauuhaw tayo. Puri ng Panginoong Diyos. At kanina ay kumain tayo ng 4 na pisngi ng bread at gayon din ng coffee na herbal. Yes, purihin ang Panginoong Diyos. At how are you my dear kapatid na Rolando Cardenas at gayon ng iyong asawa at gayon din ang buong pamilya dyan. Yes, sila pa'y kaanib ng church by the highway ng City of Bacoor, Cavite. Yes, shout out dyan at God bless Cardenas family. Alaparan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay good morning po, Bishop and family. God bless you always. Thank you very much at likewise po. Gayon din ang kapatid na, yes, how are you my dear Emidoy Matunan Canadelia. Yes, nice to meet you in this live streaming. Where are you in the Philippines? Are you from Bulacan or are you from Pampanga? Well, whatever it be, please extend my regards to your family.
At ganyan pag-iingat kay Jan at pagpalain ka ng Panginoon. Shout will be Jan at God bless. Matunan, yes. Canadelia, palapakan po natin sila lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, hey, good morning, Bishop. May our Lord bless you always. Thank you very much. Salamat po na marami. Hallelujah. At ganyan ang kanyang added comment, may I request po na ipanalangin ang aming buong pamilya na ligtas sa mabigat na karamdaman at kapahamakan na Amen. Yes. Kayo ba yung pamilya na kung saan ay maraming matunan? Hallelujah. Praise the Lord. Katulad ng Rene Matunan, ng Hilita Matunan, Rapi Matunan, yes, Liza Matunan, Pe Matunan, Annabel de la Cruz. Bahagi ba ito ng iyong pamilya? Yes. Anyway, manalangin po tayo sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo na kung saan itong importanteng prayer request ng kapatid na Amy Doy Matunan, Canadelia, Panginoong Diyos, ang pag-iusap, Panginoon, ay ang iyong patuloy na pagliligtas sa kanilang buong pamilya ng Matunan at Canadelia. Yes, Lord Jesus. Sa kanilang pinagdadaanan, Panginoon, na mabigat na karamdaman. Natukoy niya mabigat na karamdaman, Panginoon. At gayon din ang kapahamakan. Panginoong Diyos, naniniwala po kami na mas makapangyarihan ka. Mas higit ka, Panginoong Diyos, nitong mabigat na karamdaman at kapahamakan. Kaya nga po, Panginoon, lahat po sila na bahagi ng buong pamilya, Panginoong Diyos, we claim and we declare, Panginoon, na lahat po sila, Panginoon Diyos, sa inyo pong yakapin ng mahigpit, Panginoon. Iparamdam ang iyong pagliligtas. Iparanas, Panginoong Diyos, ang iyong pag-ibig. Iparanas sa kanila, Panginoong Diyos, ang mahimalang pagkilos ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, that will provide total healing and recovery, good health and wellness. At gayon din, makalalaya sila, Panginoon, sa mabigat na karamdaman at gayon din sa kapahamakan, Panginoon. Protect them, Panginoong Diyos. Yes, matugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Yes, gayon din, Panginoong Diyos, mapagpala din ang kanilang mga kabuhayan, Panginoon, hit sa lahat. Ang mapaayos ang kanilang mga kalusugan at pangatawan at gayon din ng bawat pamilya ang kinabibilangan nila. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Gayon din, please extend my regards to the whole family. Yes. Gayon din mo na sa ating batid na Amy Doy Matunan Canadelia. Naalala kita, nabanggit mo yung San Miguel. Yes, maalala kita agad. Si Binsan ay nanood ka rin ng Ride On Ministry from San Miguel, Bulacan po. May I request prayer para sa anak ko, si Glyza Alvarez. Yes, ano bang nangyari kay kapatid na Glyza Alvarez na makayanan ng kanyang pagsubok sa karamdaman na kanser? Yes. Na kanyang dinadala ngayon na bigyan ng malakas na katawan. Seymour, yes. Yes, manalangin tayo sa pagkakataon na ito. Aming Ama, ito po ay maigting na prayer request, Panginoon, ng kapatid na ito para po, Panginoong Diyos, sa kanyang minamahal na anak. Na si Glyza Alvarez, Panginoon, na kung saan, Panginoong Diyos, ay dumadaan siya sa karamdaman na kanser, anumang klase ng kanser na ito, Panginoon. Pinakikiusap po namin, O Diyos, na tulungan po ninyo siya. Nitong kanyang pinagdadaanan na pagsubok sa karamdaman, Panginoong Diyos, ilapat po ninyo sa kanya, Panginoon, that there is hope, Panginoon, in you. There is miracle, Panginoon, that you can provide for Glyza Alvarez, Panginoon.
na makayanan niya, Panginoong Diyos, ang kanyang pinagdadaanan sa kasalukuyan. Lord Jesus, we claim and we declare na makalalayas siya sa kanser na ito, Panginoon, by your blood, by your Holy Spirit, and by the power of your word, Panginoon. Lord Jesus, may it happen kay kapatid na Glyza Alvarez, Panginoon. Palain niyo ang kanyang buong pamilya, Panginoong Diyos. Palakasin po ninyo sila. Patibayin ang kanilang pananampalataya. Lalong palaguin, Panginoong Diyos, ang kanilang pagtitiwa at gayon ng kanilang espiritual na pamumuhay. Gayon din, Panginoon, na kung saan ipagkatiwala nila lahat sa iyo. At gayon din, Panginoon, matugunan ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw at gayon din mapagpalalalo ang kanilang mga kabuhayan. In the mighty name of Jesus Christ, we lift up all of this, especially Sister Glyza Alvarez. In the mighty name of Jesus, lahat po ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Yes. Yes, please extend my regards to Glyza Alvarez. At gadi mo lang sa kapatid na Tafan mula dyan sa bandang Dubai. Shout out dyan, kumusta kayo dyan sa bandang Dubai, sa mga Pilipinos? Yes, nakikita ko yung mga uploaded kung saan ay nasa disyerto ka, kung saan ay nandun sa mga gandang mga lugar. Yes, how are you, my dear Lay Minister Leonora Dato? Yes, mustang buong pamilya mo? Yes, God bless Dato family, God bless your ministry, sama-samang tagapatan laban sa COVID-19. Yes, tuwing alas 9 ng gabi, yes. At tuloy po natin panalangin ito. The Lord will continue to bless this and all the speakers at gayon din ng mga prayer warrior leaders. Yes, pagpalain ng Panginoon at gayon din lahat po ng mga viewers. And may it come into fruition, mga kapatid, sa Panginoong Diyos na kung saan ang panalangin ay tunay nga naman na mangyayari ang kalubusan ng pagpapagaling ng Panginoon gayon din ang katapusan nitong global pandemic na ito. Yes, God bless Dato family and of course your ministry and leadership. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Kanyang comment. Mapagpalang umaga po, Bishop. Na-late po ako, nag-isip po ako ng nagising po ako ng 4 a.m. natulog po ulit ako. Pakinggan ko na lang po replay. Puri ng Panginoong Diyos. Sa tunay nga naman na kung saan ay sa araw-araw kailangan natin matulog at kailangan din na makompleto ang ating pagtulog. Ano po, yung ako rin po ay madalas na nagigising sa madaling araw, tulog ulit, gano'n, paulit-ulit na gano'n. At purihin natin Panginoong Diyos at yes, ang kanyang gabay lagi at ng kanyang pag-iingat ay kailangan talaga natin ng matulog din at magpalakas ng marigin natin ang kalakasan natin at purihin ng Panginoong Diyos. At tayo po ay iniingatan ng Panginoon at nakakainom tayo ng mga herbal na coffee. Iwasan natin kumain ng mga bawal at gayon din na kung saan ay umiinom po tayo ng ubati na nakakatulong din at gayon din ng spirulina. Yes, the super food na tinatawag pagkain ng mga astronaut. Puri natin ang Panginoong Diyos. Yes, pahalapakan natin ang Dato family. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment nga ay mapagpalang umaga po, Bishop. Na-late po ako, nagising po ako ng 4 a.m. natulog po ulit ako. Pakinggan po na lang po replay. Puri ng Panginoon. Salamat po, puri ng Panginoon. Hallelujah. Ganyan mo lang sa ating kapatid na Amy Doy Matunan Canadelia. Yes, wow. Yes, ang kanyang added comment. Hiling ko po na ipanalangin din ang aming negosyo na dumami ang aming mga customer araw-araw. Amen. Anong klase po ng negosyo ninyo? Ano ba yung negosyo ninyo? At malaman natin kung ano ba negosyo ninyo. Yes, whatever business is this, manalangin tayo, aming Ama at aming Diyos. Nga naman na napakahalaga po ang pinagkakakitaan. Livelihood ng bawat isa. Katulad po, Panginoon, ng kapatid na ito na Amy Doy. Kanyang buong pamilya,
sa kanilang negosyo, Panginoon, sa kasalukuyan. Yes, dalangin po namin ang iyong patuloy na gabay, ang inyong presence, pagunguna sa kanila, Panginoong Diyos. At gayon din ang kanilang mabuti na pangangasiwa. At gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay maragdagan ng kanilang mga clients na makikibahagi, Panginoon, nitong kanilang negosyo, Panginoon, at bawat kanilang customer ay mapagpala, Panginoong Diyos, at makaramdam ng iyong pag-ibig, Panginoon, na meron sila. Yes, Lord Jesus, protektahan, ingatan at pagpalain, Panginoon, ang negosyo nila at gayon din ang kanilang buong pamilya. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, palapakan naman natin ang kanilang mga negosyo. Hallelujah. Amen at amen sa ating Panginoon. At nag-iisip din tayo ng ano ba negosyo na pwede sa panahon na ito. Hallelujah, ng mga matugunan din ng mga pangailangan. Yes, how are you, my dear Pastora? Melida Celestina, shout out dyan sa bandang Kazili, ng barangay Kazili ng yes, Talim Island ng Binangonan na Rizal. Yes, shout out sa inyo yan. Gayon din regard kay kapatid na asawa ninyo, Pastor James sa Celestina, at gayon din sa limang mission churches dyan sa Talim Island. Yes, pagpalain, Panginoon. God bless Celestina family, of course, your ministry and leadership na ginagampanan. Gayon din mga pangailangan niyo sa araw-araw. Palapakan po natin sila lahat dyan, Celestina family. Ang kanyang comment, isang magandang buhay po, Bishop Lito and Ma'am Jean Tangonan, and God bless us all with how many with your prayer at gayon din ang puso. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you very much. At mapagpalang umaga din at araw sa inyong lahat dyan. Stay safe and healthy always. Yes. Ang kanyang added comment din, praise the Lord, amen at amen, with how many emoji prayer at gayon din ang puso. Palapakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Puri ng Panginoong Diyos at gayon mo lang sa ating kapatid. Yes, how are you, my dear Remy Matunan? Hallelujah. Praise the Lord. At nice to meet you again in this live streaming. Hallelujah. At shout out dyan sa inyong kinaroon sa ngayon. Kayo ba'y nandyan sa bandang San Miguel, Bulacan, o nandyan sa bandang Pampanga? Wherever you are, God bless Matunan family. Palapakan natin silang lahat dyan. Hallelujah. Praise the Lord. Kumusta ang kalagayan ng inyong mga kalusugan? Hallelujah. Ang kanyang comment. Prayer request po, Remy Matunan, Rapi Matunan, Melanie Matunan, Lisa Egi Ogan. Yes. Ano po ang nice niya mangyari sa inyo na mga Matunan family? Yes. In the mighty name of the living God, whatever the reason for this prayer request, Panginoon, ng ating kapatid na Remy Matunan, batid niyo, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pinagdadaanan na buhay, ang kanilang pamilyang kinabibilangan, at gayon din ang kanilang mga kalusugan, at gayon din, Panginoong Diyos, sa lahat po ng kanilang mga pinagkakabalan sa araw-araw. Yes, Lord Jesus Christ, patuloy po ninyo na kung saan sila po iniingatan ninyo, pinoprotektahan, ginagabayan, Panginoon, at tinutulungan na may pagtagumpay ang lahat po ng kanilang mga gampanin at gawain. Yes, Lord Jesus, kung sila man ay may problemang katugunan, kung sila man, Panginoon Diyos, ay meron pa rin karamdaman sa panahon na ito, Panginoong Diyos, ang iyong patuloy na pagpapagaling sa kanila, at pagkakaloob ng maayos at nakalusugan at pangatawan nila, Panginoon, at gayon ni Panginoong Diyos, sa kanilang mga pangailangan sa araw-araw ay matugunan. Yes, Lord Jesus Christ. Ano man ang kanilang mga pinagkakabalan, pagtagumpayin, Panginoon, in the mighty name of the living God. In Jesus Christ, sa mga kapatid na ito, Panginoon, may pagpalain mo silang lahat. Kapatid na Remy Matunan, gayon din ang kapatid na Rapi Matunan, Melanie Matunan, at kapatid na Lisa Egi Ogan. In the mighty name of Jesus, amen at amen sa Panginoon, at gayon din na kung saan patuloy po kayo, na kung saan ay marami pang matututunan sa ating Panginoon, at gayon din sa kanyang mga salita. Yayamang ang inyong apelyido ay Matunan. Yes, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos, at gayon na sa ating tinatapan Ray Kiro. Kumusta ang kalagayan niyo dyan sa bandang barangay Magsaysay ng Bayumbungan, Vizcaya? Sila pikaanid ng United Methodist Church, sa Rubidyan, at God bless Kiro family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Comment, amen at amen, Panginoon. Yes, amen at amen sa Panginoon, at gayon na kanyang added comment. Yes, Lord. Pass me not, Jesus. Palapakan natin ang Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah.
At ginibanan sa ating kapatid na, how are you my dear? Yes, o mainyang Torres Cruz. Yes, kumusta na? Shout out niyan sa bandang magsaysay, dinalupihan bataan, sila kaanib ng Bethel Methodist Church. Yes, shout out niyan at God bless you all. God bless Torres Cruz. Pahalapakan natin sila dyan. At gayon din, God bless ang iyong mga anak dyan sa bandang Dubai. Hallelujah, praise the Lord ang kanyang comment. God bless you, Bishop and family. Pray po si Eva Estrella. Yes. Ang kapatid na Eva. Yes. Eva Estrella. Hanapin natin muli. At purihin natin Panginoon na Eva Estrella. Yan ba si Eva Estrella Reyes? Yes. At gayon din ang kapatid na Ruel Malyari na pinalangin natin kanina. Pero basahin natin. Pray po si Eva Estrella. Nagkatubig sa tiyan. Ligaya Estrella, Alvarez, Kaaliwan, Crisanto Estrella. Anong ibig pong sabihin ng Kaaliwan? Meron po bang nauna na kay Lord? O yes. Ano bang ibig sabihin yan? Tayo manalangin sa Panginoon. Yes, kami po ay nagigisa, nagigi-intercede Panginoon sa prayer request ng kapatid na Omeniang Torres Cruz upang sa kanang Panginoon ng kapatid na Eva Estrella na nagkatubig sa kanyang tiyan, gayon yung Panginoon ng kapatid na Ligay Estrella Alvarez, Kaaliwan, Crisanto Estrella, Panginoong Diyos ay patuloy po na may pagkalubong kaaliwan, kalakasan at solusyon ng kanilang mga pinagdadaan ng Panginoong Diyos na nakaramdaman, Panginoong Diyos, yes, makararanas sila ng total healing and recovery, good health and wellness, Panginoong Diyos, at gayon din na kung saan ay mapagpala ang kanilang mga pamilya na kinabibilangan, Panginoong Diyos. Ang Reyes family, Estrella family, at gayon din, Panginoong Diyos, ang Alvarez family, Panginoon, in the mighty name of the living God, in Jesus Christ, we pray and intercede. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Please extend my regards kapatid na Omeniang Torres Cruz. Sa mga kapatid na ito, Eva Estrella, at gayon din ang kapatid na Ligay Estrella Alvarez, at gayon din ang Crisanto Estrella. Added comment mo na sa kapatid na Omeniang Torres Cruz. Yes, amen. Our healer, Lord Jesus, palapakan natin. We have our healer. Hallelujah. At gayon mo na sa kapatid na Bidoy Maturan Canadelia. Yes po, Bishop, kami po ang magkakamag-anak na matunan sa Candaba, pero ako at pamilya ko ay nasa San Miguel, Bulacan. Yes, shout out dyan sa bandang Candaba. Yes, Candaba. Yes, sa Pampanga. Shout out dyan. Yes, hallelujah. Ni Kenny. Yes, wah. Yes, puri na Panginoong Diyos sa mga kapangpangan na kung saan ay magagaling magluto ng iba't ibang mga putahe. Hallelujah, praise the Lord. At please extend my regards to all of dyan sa bandang San Miguel, Bulacan, at gayon din sa Candaba, Pampanga. Hallelujah. Yes, thank you for that info. At gayon mo na sa ating kapatid na Bidoy Matunan na Canadelia, added comment. Thank you, Bishop. Welcome. Gayon mo na sa ating kapatid na Tapan Leminister Leonardo, added comment. Salamat po, Bishop. Malaking bagay po ang inyong pag-announce sa sama-samang tagabatan laban sa COVID-19. Mukha pong napapagod ng manalangin ng mga dating nakikinig. Salamat din sa inyong walang pagod, Seymour. Hallelujah, in the mighty name of Jesus Christ. We continue to pray and lift up sama-samang tagabataan laban sa COVID-19. And all the preachers and prayer warrior leaders, Panginoong Diyos, pagpalain mo sila lahat at gayon din lahat po ng mga nakikibahagi at marami pa, Panginoong Diyos, na kung saan ay makibahagi sa napaka-importanting gawain na ito ng sama-samang tagabataan laban sa COVID-19. Yes, kung saan ay marami pang mga tagapataan ng susuporta, gayon din ang mga manggagawa at gayon din ng mga mamamayan ng bawat bayan ng Bataan, Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Pagpalain nyo rin ang kabuuan ng chat group na ito at gayon din ang kanilang administrator, Dr.
Domingo Sampang at gayon din Panginoong Diyos ang masisipag na kung saan nag-i-invite ang kapatid na Lemry Salionordato at gayon din ang kapatid na Julie San Diego ba yan? Yes, in the mighty name of Jesus Christ. Yan po ang aming panalangin at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Palapakan natin muli ang sama-samang tagabataan laban sa COVID-19 at gayon din maraming salamat din po sa sama-samang tagabataan ng laban sa COVID-19 sa isa rin po kayo na nalangin para po sa tagumpay na operasyon at lubos na kagalingan ng Lola Diconis. Yes, biyaya kasiguran Domingo. Salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon sama-samang tagabanan ng laban sa COVID-19. Palapakan natin sila muli. Hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon. Gaydi mo na sa ating kapatid na Amy Doy Matunan Canidelia added comment. Thank you po Bishop sa prayer ng aming water refilling station po ang aming negosyo. Amen. Welcome po. Palapakan natin ang water refilling station na ito. Hallelujah. Praise the Lord. At ano bang pangalan ng inyong water refilling station? Yan, bakit mo ang tubig ay uminom muna tayo ng tubig. Ito po ay galing din sa purifier ito. Hallelujah. Yes. Amen sa Panginoon. Sabi nga ni Jesus, ako ang tubig ng buhay at ang sino mang iinom nito kailanman ay hindi mauhaw. Yes, bawat isang customer ninyo at bawat isa sa inyo na bahagi ng iyong pamilya na kung saan ay nangunguna sa water refilling station na ito ay lagi ninyo na kung saan ay maintindihan, maunawaan at maranasan ang sinabi ni Jesus, ako ang tubig ng buhay. At ang sino mang iinom nito kailanman ay hindi mauhaw. Yes, palapakan natin. Water refilling station dyan sa bandang San Miguel, Bulacan. Palapakan natin. Hallelujah, praise the Lord at amen sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Sa halip ng negosyo ninyo ay San Miguel Beer sa San Miguel, Bulacan ay ito pong water refilling station. Hallelujah. Tubig. Puri ng Panginoon Diyos. Salamat po sa lahat po ng inyong mga comments at sa lahat po na magpapadala ng inyong mga comments na manonood pagkatapos ng live streaming na ito. Gayon din mga kapatid sa Panginoon Diyos, sa mga kapatid natin na kung saan di man kayo nagkaroon ng pagkakataon na kayo po ay makibahagi sa ating live streaming, ay napakahalaga po inyong presence with my commendation and thanksgiving to all of you sa patuloy niyo na pagkikibahagi sa episode 404 at sa lahat pa ng mga darating pang mga episodes. Salamat po ng marami at nakita ko mukha ng ating kapatid kanina, Ira Corazon Navarro, dyan sa bandang Capital Methodist Church ng City of Balaga, Bataan, Charlotte Bidyan at God bless Navarro family. Hallelujah, praise Lord. Kaya din nakita ko ang mukha ng ating kapatid na Nanay Nelda Nunan. Yes, hallelujah, praise Lord, dyan sa bandang USA, Charlotte Bidyan at God Nunan family. Hallelujah, praise the Lord. Ganyan ang ating kapatid na yes, ang ating kapatid na sino ba yan? Yung yes, Sheila Maria Angkiliano Kalahi dyan sa bandang Baguio City, Benguet Province, Shuttle Bidyan at Gandnas Angkiliano Kalahi family. Palapakan pa natin sila lahat dyan. At gayon din sa, yes, sino ba yung dalawa na yan? Yes, di ko na malaman kung sino yung mga yan at sino man kayo. Kilala ninyo ang inyong mga sarili at ingatan kayo ng Panginoon lagi at gabayin kayo lagi-lagi ng Panginoong Diyos. Palapakan po natin lahat sila. Yes, yes, shout out sa lahat po ng mga taga-Luzon. Palapakan po natin. Sa lahat po ng mga taga-Visayas, palapakan natin. At gayon din po sa lahat po ng mga taga-Mindanao, palapakan natin. Sa lahat ng mga nariyan sa bawat isla ng Pilipinas, West Philippine Sea at sa lahat pa 100 islands, maging sa bandang norte, palapakan natin ang mga isla. At din shout out dyan sa bandang Sabah. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Shout out sa buwan ng Pilipinas, lahat ng mga nanunungkunan, lahat ng mamamayan, palapakan po natin. Yes, gayon din po ang lahat po ng mga overseas Filipino workers, mga migrante dyan sa iba't ibang bansa, beyond the Philippines, palapakan po natin silang lahat dyan.
at gayon din ang kanilang mga pamilya kung saan naroon sa Pilipinas. Palapakan natin. Palapakan din natin ang lahat po ng mga fishermen, lahat po ng mga farmers, lahat po ng mga maggugulay, lahat po ng mga nag-aalaga ng hayop, lahat po ng mga kalakal, mga businesses, lahat mga kapatid sa Panginoong Diyos. At gayon din ang bawat bansa sa buong mundong ito, palapakan natin. Hallelujah, praise the Lord. Ngayon ay tanggapin natin ng siksik, liglig at umaapaw na pagkapala ng Diyos Ama. Gayon din ang patuloy na pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoon Kristo. Gayon din ang patuloy na pakikipisang tanglaw at paghahari ng kanyang banal na Espiritu suma atin lagi. Mula ngayon at magpakailanman, lahayat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Nakikita ko rin ang mukha ng mag-asawang Bishop Lito Tangonan at Jean Grace Tangonan. Nandiyan ngayon sa bandang Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan. Shout out with John at gayon din kay Kerosen na Shalom Domingo Tangonan at gayon din si Lola Biaya Kasiguran Domingo at gayon din ang mag-asawang former DSE Reverend Luis Cruz at Digonis Martin Sebastian at gayon din sa buong kapatiran dyan ng Bethany Methodist Church at sa paaralan ng Bethany Methodist Learning Center. Shout out dyan, palakpakan po natin lahat po sila. Pagpapalin ng ating Panginoon at sa lahat po ng nalangin sa matagumpay na operasyon ng Lord Domingo. Salamat po at sa lahat po ng iyong pagigabahad, pagsuporta. Maraming salamat po at purihin natin ng ating Panginoong Diyos at gayon din manalangin po tayo sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, ipinapanalangin ko rin ang kapatid na Egay Enriquez, Panginoong Diyos, yan sa bandang Kakarong Bataan, Panginoon, at Kakarong Pandibulacan, Panginoong Diyos, at gayon din sa kanilang Ohana Resort, Panginoon, na kanilang pinapangunahan. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang buong pamilya ng mga Enriquez, Panginoong Diyos, ang iyong patuloy na gabay, ang iyong patuloy na patnugot sa kanila, ang iyong patuloy na pagbibigay po ng proteksyon, ng safetyness, Panginoong Diyos, ang patuloy na pagkakaloob mo ng kagalakan at kapayapaan sa kanilang lahat, Panginoon, at gayon din ang kalubusan ng iyong pag-ibig at sa pag-asa na ibibigay mo sa kanila, Panginoong Diyos. At gayon din sa kanilang mga pinagdadaanan sa araw-araw, ay ikaw po ang siyang magkaloob lagi ng kalakasan. At ikaw, Panginoon, ang siyang magkaloob ng maayos at mabuting kalusugan. At gayon din na lalo pang mapagpapala ang kanilang resort na kanilang pinapangunahan at gayon din ang kanilang iba pang mga ginagawa dyan, Panginoon. At gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay matugunan ng kanilang mga pangailangan sa araw-araw. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Amen at amen sa Panginoon at shout out sa kabungan ng Ohana Resort ng mga Enriquez family. Palapakan po natin silang lahat dyan sa bandang Kakarong ng Pandi, Bulacan. Yes. At comment mula sa ating kapatid na Omenyang Torres Cruz, salamat po at welcome. At gayon din ang kapatid na DSE Reverend Mercedita Valenzuela, Administrative Pastor ng Maria Aurora Methodist Church ng Maria Aurora ng Aurora Province, at gayon din ang kanyang pamumuno sa Maria Aurora District sa ilalim po ng Aurora, Nueva Ecija, Cagayan Valley Regional Conference. Yes, shout out at God bless Valenzuela, family of course. Your ministry and leadership to your constituents. Para pagkaban natin, God bless Valenzuela family. Ang kanyang comment, God bless you more and more, Bishop. Rejoice. Jesus is alive. Palakpakan natin, Jesus is alive. Rejoice ang bawat isa sa atin. Yes. Atin naman, batiin natin mga kasama dyan. Sabihin natin, peace be with you. Yes. Sabihin natin, oh, I love you with the love of the Lord. At ganyan natin pambansang pagbati. Tas natin ang ating kanang kamay. Tignan natin eye to eye, face to face ang ating mga binabati dyan. Ilagay natin ating kanang kamay sa tapat ng ating kaliwang dibdib, tapat ng ating puso. Yumuko tayo panandalian at tignan naman natin sila eye to eye, face to face na merong kasamang
Napakasarap, napakatamis at napakamalagkit na ngiti natin. Palapakan natin ang bawat isa sa atin. Palapakan natin ang ating mga sarili. Hallelujah, praise the Lord. Right on Ministry, pansamantala nagpapaalam po sa bati sa atin mula sa episode 404 patungo sa marami pang episodes mula Lunes hanggang Sabado alas 9 ng umaga, samantala araw ng Linggo alas 10 ng umaga. Pero bukas sa pag-celebrate ng paggabuhay na maguli ng ating Panginoon sa Kristo, ang Ride on Ministry ay magsisimula po ng alas 4 po ng madaling araw. Purihin ang Panginoong Diyos. Ang oras sa pagkakataon na ito ay 11, 5, 10, 15, 20 at 23 ng umaga. At binabalik natin lahat ng papuri at pasalamat, pagwalhati sa ating Panginoong Hesus Kristo. Until we meet again, at purihin natin ang Panginoon, palapakan natin siya muli. At bye-bye po sa bawat isa atin, and may we enjoy the food that we are going to partake this lunch time. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Bye-bye sa bawat isa atin. At magkita-kita tayo muli. Hallelujah. At praise the Lord. At amen sa ating Panginoong Diyos.